Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Siquem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod, sa Diyos-Diyos ang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosa ng mga Amoreo, na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din naming ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod, siya ang ating Diyos." Ang salita ng Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang taong matuwid masuliranin man, sa tulong ng poon agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukupkop siyang mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman, ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito, sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako, gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus, buhat pa noong una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw and happy Sunday po sa inyong lahat. Muli sa ating pagdinilay ngayong araw na ito ng linggo ay ating titingnan at ating pagninilayan yung katotohanan ng pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus. At syempre, paalaala din ito nung kahalagahan nito sa buhay natin at yung paalaala din sa atin kung paano tayo magiging tapat at mananatili sa ating pagsunod sa Kanya. Sa Ebanghelyo po nating narinig o nabasa kanina lamang ating napakinggan na, ito yung pagpapatuloy ng Ebanghelyo ng mga nakaraang linggo, yung the Bread of Life Discourse ng ating Panginoong Hesus. At sa Ebanghelyo ngayon, mababasa natin at napakinggan natin na sa pasimula ng Ebanghelyo, sinasabi doon na parang nagtataka yung mga alagad at hindi nila matanggap yung mga pananalita ni Jesus. Kasi 'di ba sabi niya, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, ang kumakain ng aking laman ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." So, sa isang bahagi, parang hindi nila maunawaan itong mga salitang ito ni Jesus at hindi nila matanggap. And eventually, at the end of the gospel, makikita po natin doon na marami sa kanyang mga alagad ang bumalik at hindi na sumunod sa kanya. Bumalik at hindi na sumunod marahil dahil nga hindi nila naunawaan yung mga pananalita ni Jesus tungkol sa kanyang sarili bilang pagkaing nagbibigay buhay. Ngayon, what does it mean for us? Mga kapatid, nandun talaga yung pagsubok sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesus. Maraming trials, marami minsan mga pagkakataon na hindi na natin mauunawaan ng mga bagay-bagay, bagamat tayo sumusunod sa ating Panginoon. Bagamat tayo patuloy na tumatalim at nagiging tapat sa Kanya. Sometimes the way to following Jesus, the way to discipleship, ay ganun talaga. Maraming tanong, maraming alinlangan, to the point na parang katulad ng mga alagad, to the point na parang gusto nating umatras. Parang may point na gusto na nating umayaw sa pagsunod. Pero mga kapatid, sabi ko nga po kanina sa pasimula, itong Ebanghelyong ito ay muling nagpapaalala sa atin nung katapatan natin at nung dapat maging katotohanan ng pagsunod natin, which is yung pagiging tapat. At may dalawang pamamaraan para tayo manatili sa pagsunod sa Kanya. Unang pamamaraan ay yung let us always remind ourselves of our yes to the Lord. Paalalahanan natin yung ating sarili. Ibalik natin yung ating sarili dun sa kahulugan o dun sa ano ba yung dahilan kung bakit tayo sumunod. Parang sa aming mga pari po, ang paalaala sa amin, kapag kami daw ay nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng pagsubok sa bukasyon, ang laging paalala sa amin na basic is to go back to the reason why you answer this vocation. Yung kasaysayan ng bukasyon. And true enough, kapag binabalikan namin yon, naninibago, nagkakaroon ng bagong buhay yung pagsunod.
nagkakaroon muli ng fervor, nagkakaroon ng inspiration ulit sa pagsunod. Di ba, sa mag-asawa, ito din naman yung ginagawa, yung renewal. Kasi kapag nagbabalik o binabalikan natin yung pinagsimulan, yun yung mas nakaka-inspire sa atin kasi binabalik tayo dun sa katotohanan kung bakit talaga tayo sumunod, kung bakit talaga tayo umuo sa ating Panginoon. Kaya yun ang isang mahalaga, i-renew, balikan natin yung dahilan. Ba't ba tayo sumusunod? At kapag nabalikan natin yon, sigurado po yan, magbibigay sa atin ng panibagong sigla sa muling pagsunod o sa pagpapatuloy ng ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus. And then the second one ay yung pananatiling tapat sa Kanya. Palagay ko ito'y napakahalaga Sumunod tayo sa Kanya, ay kanino pa tayo magiging tapat? Di sa Kanya. Diba binabangit sa Ebanghelyo ni San Juan, sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So, fidelity and faithfulness to the Lord ay malaking bagay sa ating pagsunod. At kahit maraming pagsubok, kahit maraming alinlangan, kahit maraming minsang mga hindi mauunawa ang sitwasyon, as long as na tayo nananatili at nagiging tapat sa ating Panginoon na siya din naman nating sinusundan, mga kapatid, lahat ng magulo magiging maayos. Lahat ng malabo magiging malinaw. Basta tayo'y tapat sa Kanya. So mga minamahal, muli ito yung paalala sa atin ngayong linggong ito. Sana manatili tayong tapat, manatili tayong masigla sa ating pagsunod sa ating Panginoon. At kung sakaling tayo nag-aalinlangan, balikan natin. Ano ba yung dahilan? Bakit ako sumunod? Ano ba yung dahilan? Bakit ako tumugon? At syempre, ikalawa, manatili tayo sa Kanya sapagkat siya din yung magbibigay sa atin ng biyaya, lakas ng loob at ng inspirasyon upang patuloy tayong makasunod sa Kanya.